Malaking ginhawa ngayon ang nararamdaman ng mga magsasaka dahil ang kanilang palay na binibili ng maliit na halaga ng mga trader ay ganang nasakip ng pamahalaan ng Department of Agriculture sa panguna ni Francisco Tio Laurel Jr. At narito nga mga bodega o warehouse ng NFA ay mapupuno ng mga palay na mga sinaka ng ating mga magsasaka. Nagpasalamat sila sa NFA. Panoorin po natin ang report na ito. Desididong pamahalaang palakasin ang kapasidad ng warehouse ng National Food Authority upang makabili na ang NFA ng palay sa mga magsasaka sa tamang presyo. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Balik puhunan na lang ang nakukuha ng magsasakang si Reynaldo dahil sa bagsak presyong pagbili ng traders sa palay. Kaya laking pasasalamat niya sa aksyon ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pataasin ang kapasidad ng NFA warehouse nang sa gayon ay makabili na ang National Food Authority ng palay sa mga magsasaka sa tamang presyo. Bilang isang magsasaka, talagang ramdam namin yung epekto ng NFA. Kasi kung sa labas kami magbebenta o sa traders, talagang lugi. Ay napakaganda ng programa ng ating gobyerno. Ito na rin ho ay utos ng ating presidente sa hindi lang sa akin at sa lahat ng cabinet members, no, is double time kami lahat at we have 3 years to go. We have to go down and talk to our stakeholders. 70 truck ang binili ng NFA para ngayong taon, habang 130 trucks naman para sa susunod na taon. Nagpapabili pa ang DA ng 500 truck sa tulong ng Food Terminal Incorporated. Kinonsulta naman ang DA ang mga magsasaka kung ano ang dapat maghawak sa mga truck habang hinahantay ang harvest season. Ang ilang magsasaka sa Bulacan, hiniling na sa LGU na lang ipagamit para magamit ng Irrigators Association. Habang mungkahi naman ang kooperatiba sa San Ildefonso na ipahawak ang mga truck sa aktibong kooperatiba na nag-ooperate sa kadiwa ng Pangulo para sa mas mabilis sa pagsusupply ng 20 pesos na bigas. Ilan pa sa mga pinag-usapan ay ang pagpapabilis ng repacking ng NFA rice at ang pagpapababa ng production costs, kagaya ng paggamit ng organic fertilizer. Tinatrabaho na rin ng DA ang pagpaparami ng drying facilities para sa mga palay. Handa naman ang magsasaka na makipagtulungan sa gobyerno para mas pagandahin ang serbisyo ng sektor agrikultura. Ang amin ding kooperatiba ay naka-apply dun sa RCEP program na RPS2. Ito yung Rice Processing Center na pwede naming i-offer sa NFA na ang mga stock nila ay sa amin ipagiling at nang makatipid din sila ng upa at nang makalaban kami sa mga middleman. Ayon sa DA, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga magsasaka sa iba't ibang bahagi ng bansa para matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at mapataas ang produksyon ng produktong agrikultura. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. para sa food security. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Lintik na mga trader nito, binabarat ang ating mga magsasaka. Biro mo, ilang buwan nilang pinaghintay na makapag-ani sila, tapos bibilin lamang ng trader na balik puhunan lamang at wala ng tubo ang magsasaka. Gano'n naman pong grabing pahirap yan sa mga magsasaka natin. Kaya't mabuti na lamang at mayroong pamahalaan na handang sumagip sa mga magsasaka sa kanilang mga hirap at pagod sa kanilang pagsasaka. Kaya't mainam na at talagang amyendahan na ang Rice Tariffication Law para ang NFA na ang mamahala at bumili ng mga palay ng ating magsasaka na hindi sila binabarat ng mga middleman at mga trader. Kaya tama lamang ang programa ng ating administrasyon na ang ating pamahalaan na bibili ng mga palay ng mga magsasaka natin nang hindi sila binabarat ng mga middleman at mga trader na maghahaman.